everyone! Welcome dito sa pag-collect ng mga Kangas Rosco ngayong araw na ito. Ayan, welcome and hello! Ayan, at ang dami ditong Kangas Rosco. Kaya lang, mga old na. Mabilis silang nagluma ng kanilang kagandahan. Kaya hindi na natin sila kukunin at pabayaan na lang natin dito sa nature. Ayan, at nandito ulit sa nature ang Reyna Ngangabels. Ayan, spend my little time dito sa forest para mag-relax, payapa ang isip kapag nandito sa kagubatan. Dahil ako ay taong gubat. Sana all taong gubat, di ba? Hello and shout out sa lahat-lahat dyan. Ayan, at samahan ninyo ulit ang Reyna Ngangabels ng Finland sa pag-collect na naman ng mga mahihiwagang wild mushrooms dito sa kagubatan ng Finland, at tayo ay kukuha din ng blueberries dahil napakaraming blueberries ngayon, mga hinog na sila. So welcome people in the world and shout out sa inyong lahat-lahat. Ayan, at ang woodpecker ay nandoon sa itaas at nag-knock ng mga puno. Ayan, parang nakakatakot. Ayan, matunog na matunog ang pagmamartilyo ng kanilang tuka-tuka sa mga punong may mga butas-butas dahil naghahanap yan ng makakain nilang mga worms sa loob ng mga puno. Tara, at mamaya ay bibigyan natin ng blessing ang mga wild animals dito sa forest dahil may daladala ang Reyna Ngangabels na pagkain nila na sobra-sobra na sa ating refrigerator kasi puno na ng mushroom galing sa forest. Kaya bibigyan din natin ang mga wild animals dito ng kanilang presents. Give and take. Binibigyan nila ako ng mushrooms at saka blueberries at bibigyan ko rin sila ng makakain nila. So tara! Ayan, ang mga Kangas Rosco. Edible yan. Masarap yan pang snacks. Kaya lang, parang naluma na sila. Pwede pa. Ayan o, pagkaganyan pa, pwede pa yan. Mabilis silang ito bago. Ayan o, maliliit pa. Ayan o, maliliit pa sila. So as you see my milk, kapag may milk na ganyan, ay ito pwede. Ayan o, masarap yan. Pang snack, ayan. Pakukuluan mo lang ito sa tubig ng 8 minutos or 10 minutos. Yan. Ito hindi na kasi, may worm na yan. O yung worm nga protina daw yan, di ba? O protina ito wala pa o. Pero iwanan ko na yan sa nature, iwanan na natin yan. Ito lang yung mga wala pang worms. Ayan, ayaw ko kumain ng worms. Kahit sabihin pa yan na protina yan, ayaw ko pa rin kumain ng mga worms. Ayan. So yan ang Kangas Rosco o. May milk siya, di ba? Actually meron akong daladalang gloves. Pero hindi ko nagagamitin. Ayan o, ayan. So parang mga butones. Ayan. Ayan, nandun na sila. Ayan o. Ayan. Yan ang mga Kangas Rosco. Yung milk niya ang pupunas natin sa tissue papers. Ayan, may dala naman akong tissue papers dito. Papakuluan mo lang yan ng 10 minutes or 8 minutes sa water. Tapos, i-drain mo siya. At lagyan mo ng asin. Pwede mo ng pang snack. But wait. Mayroon ako nakita ditong super ganda. Wow! Wow! Ang ganda, puting-puti. Puting-puti siya o, pero hindi yan kinakain. Hindi po yan kinakain, ha? Puting-puti, super ganda. Ayan. At mayroon pa dito o. Hindi natin siya hahawakan. Dali lang. Itayo natin yung ating camera dito. Ayan, napakaganda, di ba? Pero hindi natin yan hahawakan. Tingnan lang natin yung kagandahan. As you see, mayroon pang baby na coming. Ayan o, ang ganda. Ayan. Ito ay ang Carpasieni na lason po ito. Lason yan na kulay puti. Ayan, di ba? So, nakikita ninyo dahil ito ay lason, kaya very intact pa rin ang kanyang kagandahan. Walang kain ng snail, walang kain ng squirrel. Ayan, at ang puno ay napakaganda talaga ng kanyang tubo pa. As you see, kasi nga lason yan, kaya
hindi dinadapuan at hindi kinakain ng mga squirrel or anuman dito sa gubat. So hindi natin siya hahawakan kahit tayo ay nagkaroon na ng gloves. Nagsuot na ako ng gloves para titingnan lang natin ang kanyang kagandahan. Ayan. Oh, baliktad ang ganda talaga naman. Wow. Super ganda. Kuha tayo ng ang hawak natin diyan para hindi mapunta sa ating kamay. Oh, di ba? Sobrang ganda. Wow. Napakaganda as you see. Ayan. Ang haba-haba ng kanyang stalk. Ayan, kanyang tangkay. Napakataba-taba ng puno. Oops. At super ganda siya. Teka, at nahulog na. Malambot. Malambot ang white Carpus sieni. Ayan o, di ba? So, andoon yung baby niya na iwan. Lalaki din yan. So, ayan. At hindi po ito edible. No, no, no. This is not edible mushrooms. Lason po ito. Ayan. So, ibalik natin dyan para makita ang kanyang kagandahan. So, matutunaw na lang siya yan dyan sa nature. Tutubo ulit sa next year. Ayan ang not edible mushroom. Carpus sieni na kulay puti yan. Napakagandang mushroom sana. Yan, di ba? Kaya lang, hindi kinakain. Lason po yan. So, dapat alam ng mga mushrooms collector kung ano ang edible. Okay? Maraming iba't ibang mga mushroom na magkakatulad at magkakawangis sila. Pero be careful tayo kasi sila ay mga lason. Ayan, at may magagandang mga Carpus sieni dito na kulay pula. Ayan siya, oh. Wow. Beautiful, beautiful, beautiful. Pero lason yan. O, di ba? Walang ka-damage kasi nga lason sila. Kahit na mayroon pang mga tsokolate diyan sa kanilang sombrero na Great Pretender yan. Kasi pang-attract nila yan para may dumapo sa kanila. Kaso walang dumadapo dahil nga lason. Ayan, mayroon pa dito. Ito, naluma na itong isa. Ayan, naluma na siya. Tapos, ayun, naluma na rin siya. Pero, may bago na namang tumutubo. Ayan, oh. At, gusto yan nila. Dito sila sa, sa mga gilid-gilid na dinadaanan ng mga tao. Kasi nga, syempre, gusto nilang ipakita ang kanilang kagandahan. Kahit sila ay lason. Pero, di ba, napaka-beautiful nila. Ayan, oh. Oh, kahit ako'y gandang-ganda. Sa Carpus sieni na ito. Ayan. Dito yan, sa mga gilid-gilid. Yan ang paborito nilang tubuan. Ayun, mayroon pa doon na super ganda. Kalalabas lang sa kalalabas lang sa soil. Beautiful. Kita nyo yon. Super, super ganda, diba? Oh, ayan. Kalalabas lang sa compost soil at sa mga dahon-dahon na mga tuyo. Ayun. Napaka-beautiful. Pero, lason mong halik yan. Wag na wag ninyong dila-dilaan yang parang bits ng Toblerone na white dyan, ha? Kasi kapag dinilaan nyo yan, siguradong adios world na kayo. Napakatindi ng kamandag nito. Kaya wag na wag ninyong hahalikan yan dahil magiging lason mong halik ang kalalabasan ninyo, mga dudong, mga inday. So be careful dito sa beautiful Carpus sieni na ito. Gets? Alright. Gets nyo na, ha? Ayan guys, may nakuha akong Hapa Roscoe. Ayan, ang ganda. First class pa siya. Ayan, nasa na ba ako? Ayan, oh. Oh, ayan. Hapa Roscoe ang tawag dyan. Ayan. Hindi ko alam kung tama ang pag-pronounce ko sa Finnish. Hapa Roscoe. Ayan siya. Ayan. At ilagay na natin sa ating basket. At
mayroon pa akong nasulyapan. May hair kutati doon, pero mukhang yung isa old na siya. Ayan o, natutunaw na siya. Tapos yung isa, baka tingnan natin kung second class pa siya ha. Dali lang. Ayan, dito. Ayan, wow, ang laki. Oh, napakalaki. Napakalaking bullet mushroom, hair ko tate. Ayan, kaso lang third class na siya. Kasi ano na siya, nag-expand na yung kanyang flower dito sa ilalim at kinain na siya ng worm. Oh, marami ng worms ang kumain diyan. Ayan oh. Kaya iiwanan na natin sa forest para magkaroon ulit ng mga spores at mga tubo. Pagdating ng panahon, tutubo na naman ulit. Ayan na, laki no? Tapos may isa pa doon, natutunaw na siya. So, spoiled na siya, 6th class na siya. Ayan, so ito ay 3rd class. Ayan, hindi na natin kukunin. Ibalik natin dito sa nature. Ayan, para tumubo ulit sa darating na panahon. Ayan, continue tayo sa paghunting ng mga wild mushrooms dito sa Finland Forest. Ayan, at yung isa ay tunaw na. Ayan oh, kasi walang nakakita sa kanila noong sila ay 1st class pa. Eh, hindi tayo napapagawi dito. Huy! Ang amoy. Kapag luma na ganyan. Yung amoy talaga, ew! Oh, ew na ew. Kapag luma na. Ang bantot. Ang bantot mga palangging-ging. Huy! Nakakasulasok. Ang sakit sa baga. Masakit sa bagang. O, lumapit pa ng husdo. Eh, mabantot na nga eh. Napakabantot. Ito ang bumabantot dito sa kagubatan kapag spoiled na ang mga kabute. Ang baho. Uy, pero masarap yan kapag 1st class. Pero pag lumang-luma na at natutunaw na, ang baho-baho na talaga. Ayan, at isang mushroom din dito sa forest. Super ganda. Pero hindi natin kukunin yan dahil hindi ko alam kung yan ay kinakain or hindi. Uy, may nakita tayong dalawa dito. 1st class pa yan. Okay, kukunin natin yan. Dali lang. Oh, punikitati ito. Wow. Yan. 1st class na 1st class pa. As you see, ang punikitati ay medyo may itim-itim sa kanyang tangkay or sa puno. Itong isa, medyo malaki na yung sombrero niya. Pero, nasa 1st class pa rin siya. Ayan, oh. Oh, diba? Ayan. Yan ang puniki tati. Meron pa dito isa. Oh, pero, kinain na. Ayan, oh, kinain na. So, iiwan na natin yan sa nature. Ayun, doon, oh, may karpas yan eh. Ayan, may karpas yan eh doon na lason. Sa, ano dyan? Sa natumbang malaking puno. Oh, ayan, oh. Malaking puno na nabuwal. Yan, siguro nung malakas ang hangin. Yan, tingnan natin kung mayroon pa dito banda. Dito yan sila tumutubo sa ganitong, ito may ano, sap. Ito naman ang sapi. Ayan, sapi tati. Ayan o. Ayan, ito ang, tingnan natin ang diferensya ng sapi tati. Okay? So, ang difference ng puniki at saka sapi. Okay? Ang sapi ay ganyan ang kulay ng kanyang sombrero. Pero, maitim-itim rin yung kanyang tangkay o yung kanyang puno. Ayan o. May itim-itim din siya. Kaya lang, ang pinagkaiba, ang sombrero. Yan, medyo maputi-puti ang kanyang kulay kumpara naman sa puniki tati na orange. At makapal. Mabigat siya. Ayan, orange ang sombrero niya. So, yan ang pinaka-difference dyan. Although, pareho na may itim-itim dito. Yan, may itim-itim ang puno or stalk. Yan. Parehong maitim-itim konti, nagkaiba sa sombrero. At yung kanilang lasa ay pareho lang. Parehong mushrooms. Yan. Kaya pareho din yung lasa. O, depende sa pagluto mo. At ang pinagkaiba pa, itong puniki ay umiitim yan kapag tinapias mo na yan. Iitim yan siya yung pinagtapiasan. Iitim. Pero itong sapi ay hindi siya umiitim. Yan, mananatili siyang puti kapag tinapias na. Kaya hindi ko nakukunin itong sapi kasi 3rd class na siya or 2nd class. Depende. O, tingnan natin kapag nakat natin. So, ito na guys. Ito ang sapi. Try natin na ikat. Kung pwede pa ba ito. Of course, pwede pa oh. Kasi wala naman siyang worm. Makikita naman yan dyan sa tangkay. Ayan oh, puting-puti, walang worm. Pero hindi ko na siya kukunin. Kasi nga, oh, puting-puti.
Wala siyang worm. Pwedeng kainin, lutuin. Kaya lang ayoko na siyang kunin. Marami na kasi puno na yung aking ref at saka yung freezer ko. Yan, makikita walang kauod-uod. Wala siya talaga. O, ayan o. So, kung pangbenta, pwede ito sa second class. Pwede siya sa second class. Or first class pa nga kasi wala namang worm. Ayan o. Pero iwanan ko na ito dito sa forest. So, yan ang pinagkaiba. Yan ay mananatiling white. Ang sapi at saka hirkotati ay mananatiling white color kapag nakat mo na siya. Kumpara sa punikitati ito, itong puniki na ito ay magkukulay black yan. Yan o, ay may worm na nga ito o. Kinain na siya ng worm. O, akala natin ay clear na clear siya pero kinain na siya ng worm kasi masarap. Tingnan natin, masarap talaga siya. O yan o. So, kita ninyo, may worm. Ayan o, gumagapang o. O, gumagapang ang worm. Ayan o. Naunahan na tayo, kahit napakaganda siyang tingnan, naunahan na tayo ng worm. Ayan o, gumagapang sila sa loob. Naputol ko ngayong isa o. Ayan. So, ito ay mangingitim yan. Itong white na yan, yan. Wala pa yung ilang minutos, iitim na yan siya. Yan ang pinagkaiba. Ayan o. So, ibigay na natin ito sa worm. Ayan, dyan ka na. Lagay na natin doon. Kakainin ng worm. At saka itong sapitati, di ba? Napakaganda pa. Ibigay na natin sa mga worm at sa mga snail yan. Ayan, tapos ito, ayan siya oh. Ayan, ito ang first class na punikitati. Tingnan natin ito kung may worm o wala. Mukhang ito wala pang worm. Tingnan natin ha. So ito ay ang punikitati na madaling umitim. So ayan, walang worm. First class pa siya. You see. First class. So mamaya lang, wala pang ilang minutos yan. Ito, itim na yan. Kulay itim na ito, mangingitim na yan siya. Ayan. At kapag pangbenta, kung ibibenta mo sa sa mga bumibili, kailangan itong sombrero hindi matanggal. Hindi siya matatanggal diyan sa tangkay kasi yan siya, hindi na siya magiging first class. Ilalagay na siya sa second class. Yan o. So yan, panandalian lang iitim na yan siya. Ito mamaya, maitim na lahat yung na chap-chapan ko na yan. Yan ang puniki na tati. Yan, masarap yan. Ilagay sa sabaw o kung ano lang ang luto. Ayan, marami na akong nakuha. Marami na konti na yan. At continue pa tayo sa ating paglalakbay dito sa forest. Hirkotati. Yan ang hirkotati. Kaya lang second class na siya. Oh, ang taba ng kanyang puno. Second class na. Kasi na ito, nag-pop na siya. Yung kanyang bulaklak. At yellow na siya kaya second class na siya. Hindi ko na siya kukunin. Kasi gusto ko yung yung mga first class lang ang kukunin ko. Ngayong hunting ko ng mushroom na ito. So, tingnan natin. Wala talaga siyang uod. Wow. Wala pa siyang ka-worm sa loob. Napakagandang mushrooms. Pwedeng kainin anytime dahil walang ka-uod-uod. Ayan o. Walang ka-damage. Ika nga. So white na white pa. Yan. Kung pangbenta ito ay sa second class. Yan. Pero iiwanan ko na ito dito sa forest para tumubo ulit pagdating ng panahon. Ayan ang hirkotati. Yan. Second class na siya. At sana ay makahanap tayo mamaya ng first class. Ayan. Mananatili itong white. Hindi kagaya ng punikitati na mangingitim. Pagkatapos mong hiwain, ito ay mananatiling kulay puti at maganda pa din kahit na chop-chop na. Gets, mga palanggeng, gets? Alright, so iwanan na natin ito sa forest. Ayan, may isa pa ulit akong nakita na hirkotati. Sayang ang haba sana ng tangkay pero second class na rin. Second class na rin siya. Cut natin, pero napaka-beautiful pa. Yan. Oh, walang ka-worm. Pwedeng pang benta pa. Ayan second class. Pero iwanan na natin dito yan sa forest. Tingnan natin yung kanyang tangkay, kasi itong tangkay, masarap ito sa sabaw. O di kaya ilagay sa sa pansit, o di kaya sa noodle. Kung sino ang gustong mahihilig sa mushroom. Ayan so kukunin natin itong tangkay niya. O ayan puting-puti, walang ka-worm. Ayan, at hugasan na lang natin itong mga soil dito sa forest. Ayan. At marami-rami na akong nakuha. Ayan saan ko na naman kaya ilalagay ito? Kasi nga, puno na yung aking freezer at puno na yung aking mga ibang lalagyan. Ayan. So, ayan. At continue pa ako sa aking paglalakbay. Dito pwede na. Ayan, guys.
Dito pwede na. Dito sa gilid ng bato na ito, ilalagay ko yung aking regalo sa mga wild animals dito sa forest. Ayan. Guys, tinalhan ko sila ng maraming isda. Yan. Maraming fish. Maraming isda na galing sa aming freezer. Na excess na, sobra-sobra na kasi wala na akong space sa freezer. Kasi nga napuno na ng mushroom. So ito, 1 kilo ito mahigit na isda na naka-freezer. At ibibigay ko na dito sa Ketto, sa Supikoira, at kung ano-ano pang mga wild animals yung kumakain ng isda. Ayan. Ang Ketto at saka Supikoira, they eat everything. Ayan. So ilalagay natin dito sa gilid ng bato. Dito. Para maamoy nila. At sila ay pupunta dito para kainin itong mga isda na ito. Ang sarap, ang bango. Amoy mataba. Amoy mataba na isda. Oh. Ayan mga palangging, oh. Ipa-close up natin. Ayan. Ito ang hearing na fishes. Oh, walang tinik yan. Kasi sa ito sa restaurant namin. Ayan. Noong nasa restaurant ako, pag maraming luto na ito, piling kainin ng tao. Ayan. Pag maraming tira at gusto mong mag-uwi, pwede kang mag-uwi. Ayan, oh. Oh. Masarap na isda, walang katinik-tinik yan. Ayan, kaya lang marami na kasi sa freezer namin. Kaya bibigay na lang natin sa mga wild animals dito para happy sila. Ayan, alright. So ito yan, lalagay natin dyan. Alisin natin sa plastic. Ayan, wow. So ayan, at kakainin nila yan. At itong plastic ay iuuwi natin sa bahay para itapon natin sa tamang tapunan. Proper trash bin sa bahay kasi hindi ito natutunaw kapag iiwan dito sa forest. So iuuwi natin yan. Ayan, so tingnan natin. After 1 day, 2 days, 3 days, malay mo, magawi ulit ang Reyna Ngangabils dito at i-check natin kung nakain na bang lahat yung mga isda na yan na binigay natin sa kanila para happy ang mga wild animals na kumakain ng isda. Alright? Ayan, yung fishes na wala ng bones, no bones at all. It's a fishes hearing na isda. Iiwanan na natin dyan sa forest para sa mga wild animals. Yan naman ang punainin na hapiro. Red hapiro. Ayan. Kinakain ito. Yan ang first class pa yan. Kinakain yan pero hindi ko na yan kukunin. Kasi nga mapakla ang sabaw niyan. At saka na ito? Naunahan na tayo ng mga worms. Ayan. Pero itong isa, tingnan natin itong isa. Kung naunahan na rin tayo ng mga worms. Ito wala pa. Wow. Ayan wala pa. Hindi pa nakain ng worm. Ayan puting-puti pa siya. So, yan ang punainin na hapiro. Yan. Kaya lang medyo mapakla ang sabaw nito kapag ginawa mong sinabawan yan. Mapakla at saka medyo maasim-asim. Pwedeng pang sigang. Beautiful na beautiful pa itong isa. Walang ka-worm-worm. Yan. Kaya hindi ko pa ito natikman kasi Basta maasim at saka mapakla ang sabaw. Kaya lang syempre depende sa pagluto. Kung anong gusto mong luto. Maraming spices so hindi na siguro lalasahan yung pakla at saka asim. Ayun, mayroon pa doon umuusbong ayun. Yan. Pero iwanan na natin yan sa forest para mag-grow pa sila. Ayan, yun yung punainin hapiro. Maraming umuusbong pa yun. Yun, mayroon pa doon. Beautiful, 'di ba? At saka mayroon pa doon, ayun. Kaya lang iiwanan na natin yan dito sa forest para mag-grow pa sila. Yan, at pupunta ako sa kabilang forest. Baka doon ay mayroong mga first class na mga hirkotate. Yun third classes na yung mga yan. Hindi na natin sayangan ng panahon. Yung mga third classes. Pag pangbenta pwede. Pwedeng pangbenta pagka third class. Pero dito, hindi walang bumibili dito. And speaking of first class, mayroon akong nakitang first class dito. Hello, first class! Ayan, nakakatuwa. Diyan ka pala, first class.
Ayan oh my God, ito ang hirkotate. Masarap, ayan oh. So first class ka nga ba? Of course, ayan, first class na first class. So ito ang aking hahantingin ngayong araw na to. Ang first class lang, ayan. Para gagawa natin ng paraan na may space sa ating freezer at yung mga luma na mga foods ay ibibigay natin sa mga wild animals ulit. At yung mga hindi naman para sa mga animals ay compost. Itatapon natin sa compost land para pang fertilizer sa garden sa next spring season. Ayan, at linisin na natin itong ating first class na yan na hirkotate. Ayan o, ang ganda. Napaka sarap nito. Ayan, ang gagandang mga mushrooms. Oh, ayan o, tapos mayroon pa doon. Ayan o, ang gagandang mga mushrooms. Pero hindi ko kukunin yung mga yan. Oh, kasi hindi ko pa yan naranasan na kolektahin at lutuin. Kaya hindi tayo sure kung yan ay kinakain or hindi. Kaya iiwanan na natin yan dyan sa forest. Mayroon pa dun. Ayun no, may tumutubo dun. Ang ganda. Tingnan natin. Ang laki. Oh, bakit ano? Umaalingaw-ngaw yung ano. Ambulansya yata. Ay, ito Carpaciani ito. Carpaciani. Ayan oh. Carpaciani siya. Pero hindi natin kukunin yan. Lason yan. Lason. Ayan. At titingin pa tayo dito banda. Bago ako lumipat sa kabilang forest. Kasi dry dito sa forest na to. So mahirap tumubo dito ang mga kabuti kapag dry ang forest. Ayan oh, dito may maganda na naman. Dalawa, ayan. Napakagandang tingnan talaga. Kaya lang hindi natin yan kukunin. Kasi hindi ko alam kung kinakain yan or hindi. O dito banda, ano mayroon dito? Oh, beautiful. Kangas Rosco. Ayan, ito sure na sure. Wow. Sure na kinakain at masarap yan. Wow. Yan, oh, jackpot na naman ang Reyna Ngangabels. Oh, inakaila-ilan ba yan sila lahat dyan? Tingnan natin. Wala pa akong nakikitang kantarili. Ayan oh, may maliliit pa. O, iwan na natin kinain na ng worm yung maliliit. Yan. Wala pa akong nakitang kantarili at saka ano, yung Carbarosco. Wala pa akong nakikita. Ayun mga buttons. Yan ang masarap dyan. Ayan. Okay. O, mayroon pa dun. O, dito yan kasi sila tumutubo sa ano, sa kanya-kanyang gustong tumubo. May kanya-kanya silang area. Kung saan nila gustong tumubo. Yan. O, bawat mushroom ay may area din yan sila. Kung saan nila gustong tumubo, doon sila tutubo. Ano yun doon? Bakit mayroong isa doon? Ay, hindi siguro ito kinakain. Hindi yan kinakain. Tingnan natin. Anuhin natin ng kahoy kasi baka lason. Ano? Oh, hapiro. Hapiro na kulay puti. Ayan oh. Okay, hapiro ito na kulay puti. Ayan oh. Oh, yan yung maasim ang sabaw. Oh, ayan. Oh, magkakamag-anak yan sila ng hapiro na kulay pula. Yan na mapakla at maasim ang sabaw. Yan siya yung hapiro na puti. Pero hindi na natin yan kukunin. Iwan na natin yan dito sa forest para sa kanilang pag-grow again sa darating na panahon. Yan. At lilipat na ako sa kabilang forest na ano, hindi dry. Kasi pag dry yung forest, mahirapan yung mushroom na lumabas sa soil. Mahirapan sila. Kaya hanap tayo ng forest na ano, na dinaanan ng ulan. Ayan ang Kangas Rosco. Na luma na yan. Hindi ko na yan kukunin. At saka doon mayroon din doon malalaki. Kailang luma na. Hindi ko na yan kukunin. At iiwanan na natin sa forest. Ay, may nag-mushroom na dito sa area na ito. Ayan, nahuli na ako. Oh, mayroon ng ano. Ayan, Reyna Ngangabels, nahuli ka na. Oh, may pinagchap-chapan na oh. Ayan. May nauna na dito, ayan. Pero ano pa ito, parang 3 days ago kasi dry na yung pinagchap-chapan niya oh, ayan. Ang aga ko nga ngayon eh. Naunahan pa pala ako. No, dito may mga tumutubo naman. Ayan oh, ang gaganda oh, parang mga puto. Yung puto na kinakain, ang dami. Ayan oh. Oh, kaya lang hindi natin yan kukunin. Hanggang doon oh, may mga umuusbong pa nga oh, ayan oh. Oh, hanggang doon. Hindi natin yan kukunin kasi hindi ko yan alam kung kinakain yan.
or hindi. Yan, kasi yung kilala ko lang na mushroom. O, yun lang yung ating kukuliktahin. Yung nakain ko na at saka nakulikta na. Ayan, kaya hindi tayo kukuha ng hindi natin kilala. Oh, wow, dito oh. May mga umuusbong. Ayan yung white. O, yan oh, mga umuusbong. Wow, hanggang doon. Ayan oh, bakit hindi kayo mga hirkotate? O, kasi kapag hirkotate yan, oh, happy ang reyna nga bells. O, dito banda sa dry din yung forest na ito. Dry. O, may nakita akong dalawang red hapiro. Dry din. Wala ditong tutubo na mga na mga maraming mga kabuti. Pa-dry naman dito. Buti pa pala dun sa sa pinanggalingan kong forest last week. Marami ako dong nakikita na na mga first class, na mga mushrooms. Dito wala. Ano ba dito mayroon? O, ito may maganda oh. O, may maganda. Napakaganda yan. White. Yan. Kaya lang, lason yan. Ng mga first class. So, hanggang doon, no? O, tumutubo sila. Tapos ito may black naman. Yan, black. Kaya hindi natin yan kukunin. So, hindi natin kilala yan ng mga kabute. Marami pa tayong mga makikitang mga iba't ibang mga mushrooms dito sa forest ng Finland. O, parang may nakita ako doon na first class na sapi. Tingnan natin. O, ikaw ba ay first class pa? O, first class pa siguro yan. Tingnan natin. Yan. Umuusbong. Ayan o. Na first class pa siya. O, kulay puti pa. Nasaan yung kutsilyo natin? Kutsilyong mahiwaga. Saan ba kita nilagay? Ayan. Wow, ayan. At may nakita akong naiibang mushroom. Ang ganda. Yan oh. Mushroom po yan. Kulay pula. Para siyang para siyang mga grapes dyan oh. Oh, mushrooms po yan ang wonder and beauty dito sa nature. Sobrang ganda. Ayan oh, pagkatapos kong makuha yung dalawang first class na sapitati. Ayan oh. So beautiful. Parang mga ubas. Ang ganda. Oh, wow na wow. Panalo. Panalo sa ganda dito sa nature. Wow na wow. Kapag ito ay pumutok, para na siyang glue. Malagkit. Ito naman ang bahbero. Yan, hindi ko kilala yan. Hapiro na dilaw. Yun, mayroon. Hirkotate. Oh, malaki. Punikitati ba ito? Tingnan natin. Kaya malaki na siya. Puniki nga ito. Malaki na yung Yan o. Old na. Kinain na ng mga worms. Kaya iwanan na natin yan sa forest. Ayun naman. Carpasiani yan. Lason. O, diba? Ang ganda. Walang ka-damage. Kasi nga lason yan. Walang dumadapo dyan at walang kumakain. Yan ang orange na Carpasiani. Dito maraming mga tumutubo. Ayan. Yan ang hapiro. White na hapiro yan. Ang ganda na yan oh. Lumalabas sila sa sa lupa, sa soil. Yan. Mga white na hapiro, yung mapakla ang sabaw. Hindi na natin yan kukunin. Yan, dami oh. Ang gandun. Oh, yan ang marami dito sa sa forest. Yan lang halos walang kumukuha. Aba, at may first class na ano ito, manto. First class ba siya or second class na? Yan siya oh. Oh, wala pang worm. Walang ka worm. Oh, kunin natin itong sombrero para mayroon tayong mushroom na naman. Ayan. Ayun, at may hapa rosco. Oh, yan, wow. Yan oh. Ayan. Hanggang doon, wow. At kukuliktahin natin. Oh, ayan dito sa forest. Surprise lang naman yan eh. Oh, maglalakad ka ng ng ilang square meters. Tapos, wala kang makikita. And then, surprise. Ayan oh, ang dami. Oh, nagkalat lang sila. Yan yung hapa rosco. Ayan, at kukunin natin. Masarap yan sa sa kahit anong klaseng luto. Ayan. At nakuha ko na yung mga hapa rosco. Dami. O yan o. Oh, marami na akong nakulit. Marami na oh. Nalapad.
Yan, kung masipag at may tiyaga na maglakad, kahit na minsan, naka isang, ano ka na, ilang square meters na yung nalakad mo, wala kang makikita. Tapos, surprise! Bigla na lang magpapakita sa'yo yung mga kabute. Oh, yan ang sinasabing kung may tiyaga, may nilaga. Marami-rami na din. Ayun. Naku, maghahanap na naman ako ng espasyo sa aming freezer. Yan, ito ang mushroom na pakukuluan mo muna ng 10 minutes sa tubig. Pagkatapos, luto na siya. At pwede mo nang gawa ng ibang style ng pagluluto. Ayun, sa gusto mo. Ay, wow. Oh, humuhuni yung mga ibon. Oh, ito mayroon tayong. Ay, maliliit pa. Oh, ayan ang Supilo bahbero. Ayun, masarap na mushrooms ito, mga palangging-ging. Ayun. Kaya lang maliliit pa siya. Oh, kapag lumalapad yan, malapad na malapad rin yung sombrero. Eh, nag-uumpisa pa lang sila eh. Ayan, ang dami oh. Ayan, ang gandun. Oh, babalikan ko kayo dito ha. Ayan oh. Oh. Kumpul-kumpul yan sila kapag tumutubo. Madali silang kunin kasi magkakasama sila sa isang kumpul-kumpul. Ayan ang Supilo bahbero. Ito pwede na ito. Ayan siya. Okay lang. Wow, ayan. Ito special na mushroom. Kita madaling kunin. Kasi kumpul-kumpul yan sila. Lalo na pag ano, yung season niya na talaga. Kasi ito nag-uumpisa pa lang silang tumubo ngayon. Ang sarap nito sa sabaw. Ayan oh, yan ang yellow. Kit nahulog yung pinakamalaki. Oh. Kustiko bahbero kung tawagin. Kasi iba-iba yung pangalan niya eh. Pero, magkakapamilya din lang sila. Mayroon itong medyo puti-puti yung kanyang tangkay. Yan. So, ito masarap. Ayan. At kunin natin ito para may panghalo tayo sa sabaw. Ayan. Ito yung hinahunting ko at saka yung carvarosco at saka yung cantarili. Kasi yun talaga mga tasty. Masasarap na mga mushroom. Kahit hindi mo na nga lalagyan ng mga ano. May ano pa. Oh, may spider pa doon. Spider, magpaiwan ka dito sa forest. Sasama ka sa basket. Ayan. Ayan, lumipad na. Lumipad yung spider or lumundag, no? Kasi otherwise, madadala siya sa bahay. O, pero pwede ko naman siyang bitawan doon sa garden. Kasi may garden naman. Ayan. So, ito ang Custicus Supilo bahbero. Ito kung tawagin. Ayan. Kasi yellow yung tangkay niya. May brown ang tangkay niya. At medyo puti-puti. Alright. Ayan. May nakita ako doong ano. O, dumadaan na naman ang eroplano. May nakita akong magandang mushroom dito. Parang ang sarap-sarap. Wow. Ayan oh. Napakasarap tingnan na mushroom. Yan, kaso hindi natin alam kung kinakain ito. Parang sitake. Palagi ko kinakain yan kasi naunahan na nga tayo ng worm. Ang ganda. Parang yung sitake. Yung ano nabibili sa lata. Ayan siya oh. Oh, ayan, may umusbong. Kinakain kasi naunahan na tayo ng worm eh oh. Wow. Look at them. Kaya lang for sure. Uy, gumagapang ang mga worm. Oh, iwanan na natin sa mga worm yan. Ang ganda. Parang ang sarap-sarap siya oh. Yan. Oh, ayan oh. So, hindi ko alam kung kinakain yan pero sure, mayroon pa doon. Tumutubo doon banda. Ayan oh. Wow. Oh, ito hindi pa kinakain ng worm. Yan. So, pasarap-sarap na lang sa mga worm yan. Sa mga worms. Oh, enjoy ninyo na lang yung kabuti na yan ha. Oh, hindi ko na yan kukunin kasi hindi ko alam kung kinakain yan. Oh, pero kinakain ng mga worms kaya pwedeng kainin din ng mga tao siguro ito. Pero mas better wag natin kukunin kapag hindi kilala. Hindi ko kilala yan. Ito naman ang mushroom na ano, yung pumuputok-putok. Yan o. Kaya lang hindi pa siya ano, tuyo. Kapag bago ito, yan, kinakain yan. Bagong usbong pag kulay puti pa lang, kinakain yan. Eh ngayon ano na siya, gurang na o, mayroon ng usok eh. Gurang na kaya hindi na yan pwedeng kainin. Parang bubble gum na yan. Yan o. Ayaw nga mahiwa eh. Ayaw mahiwa o. So, hayaan na natin yan dyan. Pero pag kulay puti pa yan, kinakain yan. Ito, bakit dyan ka tumubo? Bakit ka nagtago dyan? Ayaw mong makita ka ng Reyna Ngangabels? Ayan o. Sapitati ito. Ayan. Wala pang uod. Wala pa. Ayan o. Yan siya nagtago-tago sa ano. Sa ilalim ng ano. Ng, yan o. Dyan o. Para hindi ko siya makita. Eh kaso malinaw yung mata ko. O, kaya nakita ko siya. Yan siya o. Yan. Lagay na natin doon. Kasi marami akong pagbibigyan ng aking mga mushrooms. Ng aking mga katrabaho, bibigyan ko sila. Ayan, magkatabi pa itong sapi at saka yung ano, red hapero. Yan, parehong kinakain yan. Pero kukunin ko lang itong sapi. Natin kung first class.
First class. Ay, hindi na. Maitim na siya eh. Tingnan natin. Iwanan na natin sa forest. Pero wala siyang worm. You see? Wala siyang worm. Ayan. Kaya lang, hindi ko na siya kukunin. Iwanan ko na dyan sa forest. Para mag-grow pa siya dyan. Pati yung punainin hapero na yan. Iwanan na natin dyan. Ito, anong klaseng mushroom ito? Bakit parang nagkatas? Tingnan natin. Ayaw nating hawakan. Hapero. Hapero siguro yan. Kulay puti. Pero hindi natin kukunin kasi hindi sure kung yan ay hapero. Kasi nagdi-disguise din. Minsan may karpas yan ni na na ganyan ang kulay pero walang patong na mga tsoko-tsokolate. Ayan, kaya make sure kapag hindi kilala, wag nating kukunin. Alright? Ayan, dumaan na naman ang eroplano. Ang daming eroplano. Halos 30 minutes may dumadaan. At mayroon na naman tayong nakita. First class na first class. Ito ang Herkotati. Wow! Ang laki. Actually, hindi ko na ginamit yung gloves ko. Ayan kasi malinis naman yan. Ang ganda! Magpalit na lang ako ng aking cutics para sa pag-work ko bukas. Ay, bago na naman ang ating cutics. Ang ganda! Look at that! Super, super! First class na first class. Oy! Oh lala! Diba? Masarap yan. Ang bigat. Halos gramas na siya, Pwedeng pangbenta. Anyway, highway. Papunta kami ng north. Mag-holiday ako ng parang 6 days yata. At doon ay magkukolek kami ng mga mushrooms. Look at guys. Ang sarap. Ang laki ng sombrero. Naunahan na nga lang tayo ng squirrel or snail. Pero hindi nila kayang ubusin yan. Kasi ang taba-taba. Ang bigat. Ang bigat mga palangging. Okay, tapyasin na natin. Itong mga soil dyan at ibabalik natin doon. Dyan. Sa pinanggalingan niya dyan. Tapos tatakpan natin. Kasi para magkaroon ulit ng mushrooms pagdating ng panahon. Dito banda, may nakita ako. Oh my God! Sobrang laki! Sobrang laki ng Herkotati. Ayan. Wow! Wow na wow! Tingnan niyo yan, mga palangging. Ang laki-laki. Okay? Dali at ilalagay muna natin itong ating mga bakintol. Ayan. So, ang laki. Grabe, malaki pa sa ulo ko. Ayan So, kukunin natin, tingnan natin. Palagay ko, nasa 3rd class na ito. Sobrang laki. Ang swerte nga naman. Tingnan natin. Ang laki-laki, grabe. Wag nating putulin para makita natin, sayang. Kung may bumibili lang dito sa sa Ispo, good luck na ito, mabigat ito. Natin, naputol na nga yata mula sa sa ilalim ng tinubuan niya. Tingnan natin ilang gramo na ito. Wow. Ayan, grabe, ang laki. Napakalaki. Tingnan nyo yan, guys. Mga palang takpan natin yung pinanggalingan. Ang laki-laki naman ito. Giant. Kaya lang 3rd class na siya. 3rd class na siya. Kaya iiwanan na natin yan dito sa forest. Diyan. Ayan, iiwanan na natin. Pero kukunan pa natin ang laki. Yung kanyang stalk, pwedeng-pwede pa, 3rd class ito. Ang galing, kung may bibili nito. Kung sa north ito, malaki pa sa ulo ko. Kung sa north lang ito, mabibili pa yan. Ang bigat. Sobra sa 500 grams ito, Halos 750 grams yan. Ayan, So, tingnan natin mamaya. Kukunin natin yung tangkay, yung tigas pa. At may sorpresa pa ulit. Ayan. Ang dami. Dito banda. Wow! Ang swerte nga naman. Ang swerte daw ay huwag hintayin. Dapat hanapin. Ayan, sa paglalakad ko. Ayan, ang haparos ko, hindi lang yan. Mayroon pa doon, ang dami. Hanggang doon. And, oops! So, pilo ba, biro. Ayan. Happy na naman ang Reyna Ngangabils. Kaya gustong-gusto niya sa forest siya pumupunta. Ayan, ang dami. Ayan, ang Supiloba, biro. Hanggang doon, napakarami. Ayan, pagtiyagaan natin na kunin yung mga yan hanggang doon. At wag nating tatapakan. OMG! Ayan, ang dami. At may giant pa.
na haparosko. Ayan o, ang galing. Hanggang doon may mga haparosko. Ayan, hanggang doon. At mayroong mga puna bahbiro. Yung mapakla ang sabaw, pero hindi na natin kukunin yan. At ito lang mga supilo bahbiro. Ang dami. Ayan o, ayun. Ayan. Happy na naman, ops. Huwag nating tapakan ng mga supilo bahbiro. Ayan, ang mga puna bahbiro. Ayan, nandyan. Gandun. Tapos doon banda, mayroon pa akong nakikitang mga mushrooms doon. Wow! Hanggang dito, oh. Ang dami. Pero maliliit pa. Oh, alam ko na ngayon kung saan ako kukuha ng mga bahbiro. Ayan, oh. Oh, maliliit pa sila eh. Ayan, nandyan, oh. Wow! Oh, diba? Maglakad ka dito sa forest. Pag alam mo lang na ano, na mga kinakain yung mga mushrooms. Ayan. Oh, diba ang ganda? Tingnan natin dito banda, ano makikita. Ang daming mga puna bahbiro, oh, pero hindi ko kukunin yan. Ayan, dito, ano dito? Oh, mga mushrooms na hindi ko kilala. Ayan. Hindi ko yan sila kilala. Oh, kaya hindi natin kukunin yan. Yung kukunin lang ay yung kilala ko lang. Ayan. O, umpisahan na. Reyna nga bells. Huwag na yung pula. Kasi mapakla at maasim-asim ang sabaw niyan eh. Ayan, paulit-ulit. Ayan na yung mga kinakain ang kukunin mo ha. Reyna nga bells. Ayan, ang dami talaga. Bongga. Okay? O, ayan, hindi natin kukunin yan kasi hindi yan kinakain. Wow, look at that. At ito talagang lucky oh. Wow na wow. Ito naman ay kumpul-kumpul na mga mushrooms. Ayan, ang ganda. Oh, tumubo na rin sila. Aba, dito malalaki ang mustika. Medyo malalaki kunti dito ang blueberries. Ayan oh, kailangan ko na bang magpitas? Or mamaya na lang. Ayan oh, yan ang cantus sieni kung tawagin. Tumutubo sa mga patay na kahoy. Ayan oh, tumutubo sila yan oh. Sa ilalim yan ay patay na kahoy. O, dyan sila tumutubo. Ayan, cantus sieni yan. Ayun. May magandang dalawang mushrooms. Halos magkapareho ng tangkad nila, no? Ayan, oh. So, dito sa forest, marirelax ka dito. Ano ito? Parang kamay pa ito. Ano ito? Parang daliri pa. Ah, yan yung ano. Kapas yan na natuyo na yan dyan. Ayan, ang mga lumang kahoy na tumba-tumba na dito. Ayan, oh. Pinapabayaan na lang yan na maging lupa dito sa nature. Ayan. Para dagdag fertilizer at dagdag lupa dito sa gubat. Hindi yan ano kinakahoy. Kasi yung mga firewoods, binibili talaga yan sa mga farmers or sa mga magkakahoy na mayroon silang malapad na mga lupain na maraming mga kahoy. Tapos ano yung pinuputol nila kapag siguro 20 years old na, 25 years old na yung mga kahoy. Pinuputol nila yan at binibenta na nila. Tapos tatanim ulit. Tinataniman na naman nila ulit ang kanilang forest. Ayan oh, wow. Ganda ng una hapiro ba yan? Yes. Oh, pero hindi natin kukunin yan. Kahit kinakain yan kasi mapakla yan. At dito banda, may nakita ako. Hirkotati. Hirkotati siya, oh. First class pa ba? Patingin at ang aking lalagyan ay halos mabigat na. Okay, tingnan natin. Second class na yata ito. Second class ka na ba? Ang ganda. Yan, oh, wow. Second class na siya. Ayan, oh. So, third class na actually. Kasi ano na yan, oh. Pop na pero matigas pa siya, oh. Ibig sabihin, wala siyang damage. Hindi siya nakain ng mga worm. Matigas pa siya. Ayan, oh. Pangbenta pa yan. Oh, pangbenta. Third class na hirkotati yan. Iwanan na natin yan sa forest. Ayan, at may buhay na nilalang na lumundag-lundag dito sa harapan ng Reyna
Ngangabel, saan ka na pupunta? Ayan. Pangalawang palaka na ito eh. Pangalawa na ito. Yung isa kanina malaki, kaya lang hindi ko nahabol. Ang bilis kasing lumundag. Saan ka na? Oh, nasaan ka na palangga? Palangga, nasaan na ikaw? Nandoon, ayun oh, saan? Yun. Oh, nagdi-disguise ka ng kulay mo ha. Ayan. Yan siya oh. Oops, ang bilis. Ang bilis syempre. Pinoprotektahan niya rin yung sarili niya sa ano, sa mga attackers, sa mga predators ba. Ayan. Ang ganda. Shaking-shaking naman itong camera natin kapag zoom na zoom. Kailangan ng palaka na lumundag at mag-disguise ng kulay para makaiwas sila sa kanilang mga predators. Pagkain ng hedgehog yan eh. Oh, nasaan ka na ba? Ayun. Tingnan ang kulay, parang mga kulay ng ano, ng mga dahon na tuyo. Oh, kasi dito sa kagubatan, may mga sili. Tapos pagkain rin niya ng mga ahas, mga jahas, hedgehog, ketto, supikuira, mura, at kung ano-ano pa ang mga gustong kumain sa mga palakang ito. Ang ganda, kaya dapat mag-disguise sila ng kanilang kulay. O diba? Kapag hindi malinaw ang mata mo at libat ka, hindi mo akalain na palaka yan. Kasi magkakakulay sa ground. Yan, mga balat ng kahoy, kakulay niya, di ba? Yan. Kakaawa din yung buhay ng mga palaka sa forest, di ba? Pero somehow nakakasurvive naman sila na ano na mabuhay diyan at magkakaroon ng mga anak nila. Iba't ibang klase talaga ng mga mushrooms. Mga magaganda. At mayroon din namang mga pangit ang kulay. Pero ganun pa man, nabubuhay din sila dito sa forest. Ayan, di ba? Ang ganda oh. Kakalabas pa lang nila sa ano, sa soil. Lalaki yung mga sombrero niya ng malaking malaki. Later on, maybe after 2 days. Ayan, so iiwanan na natin dito sa forest ang mag-asawang kulay puting mushrooms na yan. Oh, bakit naman ito dyan padumikit sa ano? You know, bato yan eh, bato. Oh. Ayan. Ang ganda ng view. O, di ba? Tapos, may mushroom. Andyan siya, oh. Sapti. Ayan, old na siya. So, pabayaan na natin yan siya, decoration dyan sa magandang view. O, di ba, no? Yan, yung bato na yan, 100 years na yan. Na nabiyak dyan, oh. Ng ice age siguro. Kaya naghiwalay yung bato na yan. Pero matibay pa rin ang patong dyan sa lupa, no? Yan, ang ganda ng view. Dito may nakita akong mushroom. Pero, ito yata yung lampan kapa. Naku, ito nga ba yun? Wow, tingnan natin. Pero hindi ako sure ha. Kasi ang lampang kapa, para siyang cauliflower. Palagay ko hindi. Hindi ito yan. Oh, pero may milk siya, oh. Ang bango. Ang bango siya. Yan, oh. Pero hindi ako sure. Kasi yung lampan kapa, para siyang ano, cauliflower. Ayan, oh, wow. Oh, pero hindi ko kukunin. Hindi ako sure. Ayan siya, oh. Wow. Mayroon pa doon. Oh, lampan kapa ba ito? Mukha eh. Mukha ng lampan kapa. Wow. Oh, pero hindi ko na siya kukunin. Paulit-ulit na lang. Oh, mayroon pa dito. Ayan, ay hindi nga siya yung ano, hindi siya yung lampan kapa. Hindi ito. Kasi kapag matanda na, kulay ano na siya, oh, brown. Ayan, wow. Hindi natin kukunin yan kasi hindi tayo sure kung yan ay kinakain or hindi.
Ito naman ay expert na worm ang nagbutas-butas at nag-design ng art na ito at hindi woodpecker. Napakaganda naman ng balat ng kahoy na ito. Ayan. Hindi natin mawari kung sino ba ang bumutas-butas dyan. Oh, maaring yung woodpecker. Ayan, at hindi lang yung kagandahan na yan ang makikita natin. Kahit dito sa forest may art. Yan oh. Palagay ko woodpecker ang bumutas-butas yan. Balat ng kahoy ito ha. Balat ng hapa. Ayan, at balik rin natin. Makikita ang kagandahan ng art. Ayan. As you see, very beautiful. Ang ganda. Pwedeng ilagay sa frame. Ayan. At ilagay sa ating wall. Para meron tayong organic. Galing naman talaga oh. Oh wow. Oh, sino ang magsasabing balat ng kahoy ito? Na binutas-butas ng woodpecker. Yan. Ginawa niya ng zipper. Oh, super amazing. Ang ganda. Ginawa niya ng zipper dyan. Balat ng kahoy. Oh, tapos ang likod, sana hindi kita mabagsak. Ang likod, ganyan. Oh, balat siya ng hapa. Ayan. Ganda, no? So, dyan siguro yan galing. Yan, oh. Doon sa taas. Oh, yan yung hapa. Mataas. Patay na ba yan? Patay na nga yan. Pero tumatayo pa. Oh. Matutumba na lang yan dito sa forest at magiging fertilizer at pangdagdag ng lupa katulad yung mga tumba na yan. Pinapabayaan na lang yan dito sa forest para maging nature. Ayan. Hanggang dun. At hindi yan kinakahoy. Pinapabayaan na matunaw dito sa forest. Yan. Kaya organic na organic ang forest ng Finland. Ito, isang magandang mushrooms din. Yan oh. Kulay abo. Ang ganda rin nila oh. Pampaganda dito sa nature. Ayan. Oh. Iiwanan na natin yan para palamuti dito sa forest. Magwak-wak pa ako dito. Ayaw ko pang umuwi. Maaga pa. Oh my God, ano nakita ko? Wow. May hirkutati na naman. Nakita ang Reyna. Kay nga bells. Ay, tingnan natin. Matigas ka pa? Hindi na. Malambot na. Third class na ito for sure. Third class ka na ba? Walang nakakita sa'yo ng first class ka. Ayan o. Third class na siya. Ayan. So, iiwanan na natin dito sa forest. Para pagkain ng mga wild animals. Ayan. At magkakaroon pa yan ng maraming spores. Para sa pagtubo muli pagdating ng panahon. Ayan. Ang hirkutati. Marami na ako eh. Kaya iwanan na natin yan. Ayan. May nakita akong bahay ng nilalang dito sa forest. Ayan, nandyan kaya sa loob ikaw? Ayan oh, wow. Sana all. Sana all may kuweba, ano? Yan oh. Siguro yung keto. Yung parang aso. Ayan, diyan sila nakatira sa ilalim niyan. Tapos may mga butas-butas yan dito. Kung saan sila lumalabas-labas. Yan oh. Yan dun. Dun. Lalabas sila dun. Tapos doon pa banda may butas pa doon. Yan. Oh, hinukay nila, no? Hinukay, oh. Yan, oh. Ang galing naman. Siguro natutulog dyan sa loob ngayon. Oh. Lagyan natin ng pagkain para lumabas. Yan, oh. Yan. Dito sa forest talaga. Marami kang makikita na naiiba. Nawala sa syudad. Ito ang orange na Carpasieni. Lason yan. Kaya huwag kukunin. Picture-picture lang tayo. At video-video. Walang ka-damage-damage kasi lason nga yan. Ayan naman yung puti na hapiro. Ayan o, magkapatong pa sila dyan. Ayan, kaya hindi na natin kukunin yan. Tapos dito banda naman ay may umuusbong na kulay pula na hapiro. Ayan, pero hindi na natin kukunin. Iwanan na natin sila dito sa forest. Ito ang daming Kangas Rosco. Ayan o. Wow, hanggang doon.
Oh, marami akong aanihin. Hanggang dito, ang dami. Ayan, oh. Hanggang dyan. Ayan. At kukunin natin para mayroon tayong pang-snack na Kangas Rosco. Papauwi na lang ako pero ayan at marami pa rin akong nakikita. So close your eyes, Reyna Ngangabels. Ayan, may magandang hapa Rosco pa doon. Wow, fresh na fresh. Ayan. Ay, may lamok. At mayroon pa doong sumiksik sa ilalim ng puno. Mahaba ito. Mahaba. Kailangan maputol. Huwag nating putulin. Kahaba nga. Ang haba. Wow. Na wow talaga. Oh, kinagatan na ng snail. Kinagatan na siya ng snail. Pero pwedeng pwede pa. At itong isa. Ang laki at ang tigas. Wow. Ang laki-laki. Pwedeng pwede pa. Ayun. Ayan. Lamok lumilipad. Lamok, layuan mo ako. Ayan. Muhuni ang mga lamok. Grabe. Lamok, ngayon mo lang ako na natagpuan. Oh, ito namang mga dilaw. Ayan, di na natin kukunin yan. Ito naman ang dilaw na hapero yan. Ganda. Ayan, at linisin na natin. Para mailagay na natin sa, ang laki. Wow. Sobrang laki. Swerte talaga. Si Reyna Ngangabels, ayan kasi napaggawi pa siya dito. Pauwi na sana ako Yan, kaya nasabi ko maliwanag pa naman yung araw. Gagawi pa ako dito. Ayan ang nakita ko. Bago ko tuluyang lisanin ang kagubatan, ayan at sulyapan muna natin itong magandang isentuma ng mga mushrooms na ito na hindi ko kilala. Makalason ito or maring pwede rin kainin kailang hindi masarap kaya walang kumukuha. Ang dami. Hindi siguro ito kinakain pero kung pag-aaralan yung type ng mushroom na ito sa libro ay malalaman kung nakakain ito or hindi. Kasi dito sa forest ng Finland, sobrang dami ng mga kabuti. Iba't iba, naglalakad ka, hindi mo alam na tatapakan mo na kasi nga maliliit sila. Mayroong kulay itim at iba't ibang mga kulay. May blue, may green, may orange, tapos may red at kung ano-ano pang mga iba't ibang mga kulay dito sa forest. Kasi nga daan-daan ang klase ng mga mushrooms dito. Pero so far so good. Mula nung natuto akong mag-collect ng mushroom, syempre tinuruan naman ako ni Mommy at saka ni Papa kung ano nga ba ang mga edible na mga mushrooms. Ayan, nung nagko-collect kami sa North long time ago. Ayan, at mayroon pa ngang panahon na kami ay best collector doon sa North dahil kami ang pinakamalaking naibenta bago natapos ang season. So, ayan ang na-harvest ng Reyna Ngangabels ngayong araw na ito. Ang dami na naman. Dito ayan. Sari-sari na yan. O diba? Iba't ibang klaseng mga edible mushrooms po yan. Ang mga nandyan. Pari-parihong mushroom. Iba-iba ang types. Kung may tiyaga at masipag, mayroon tayong nilaga. Hindi ba mga palangging? So ayan. Napakasasarap na mga mushrooms po yan. Ayan, mga palangging. Ang masipag na Reyna Ngangabels. Ayan at ang daming nakuha. Ito ang pinakamalaki talaga yan. Ang laki-laki. At syempre ang aking giant na hapa Rosco. Ayan siya. Sobrang laki, diba? Ayan. So, ito ang aking nakulik ng mga mushrooms ngayong araw na ito. Ayan, mula doon hanggang dito. At hanggang dyan, sari-sari po ito dito. Ayan, sari-sari mga mushrooms ang ating nakulikta ngayong araw na ito dito sa forest ng Finland. Ayan, so, uuwi na ako at ipiprepare ko pa ito. Huhugasan, lilinisin, at iboboil ang mga dapat i-boil
at i-freezer natin ang mga dapat i-freezer. Ayan, so thank you so much for watching. Ayan, di ba? Ang lalaki at kung masipag, may tiyaga, mayroon tayong makukuhang mga mapapakinabangan dito sa forest ng Finland. Ayan, ang dami-daming mushrooms. Alright, so tara na at ating lilinisin na ito pagdating sa bahay. Dito sa forest, nakaka-relax pa ng pag-iisip, fresh air, fun, at sabi ko nga, there is fun while hunting. These all wild mushroom, especially first class yan, na hirkotati. Ang sarap-sarap nito. Ayan, at magluluto rin tayo ngayon, pagdating sa bahay, ng mga dapat kong lutuin dyan na pinakapaborito ko. Ayan, at actually, mayroon akong kantarili, yung dilaw, at nakakuha ako ng isang carbarosco. Ito ang carbarosco. Ayan, medyo pinkish siya, na mayroon siyang mga balahibo dito palibot sa kanyang sombrero. Yan ang carbarosco. At ang kantarili naman ay yung dilaw. Nakakuha ako ng iilan-ilang kantarili din. Kantarili ito dilaw. Ito ang very tasty na mushroom. Kaso dito, hindi masyadong marami. Sa north, marami ito. So, let's see sa pagpunta namin sa north kung marami akong makukuhang kantarili doon. Ayan, masarap yan. Ayan, so tara na at linisin na natin ito sa bahay. Siyempre naman, bago ko tuluyang chap-chapin at hiwa-hiwain ang mga magagandang mushrooms na ito, kukunan muna natin ng mga pictures kasama ang Reyna Nganga Bells para prove na siya talaga ang kumolek niyan. Ayan, mga palangging-ging. At ito ang pinakamalaking, ayan, bullet mushroom, hirkotati, na natagpuan ko ngayon dito. Malaki pa sa aking ulo. Paano ba yan? Malaki pa sa ulo ko. At ang bigat. Halos, mag-iisang kilo na ito siguro. Ang bigat, oh. Kaya lang, nasa third class na siya. Kasi walang nakatagpo sa kanya. Noong siya ay first class. Ayan, so matigas pa siya. Pwede pang pangbenta sa third class yan or second class. Ayan, walang worm. Wala siyang ka-worm-worm. Napakagandang mushroom. Ayan, oh. Shout out sa aking mga palangging dyan. Ayan, hello. Ito na naman ang malaking mushroom. Ayan. O, malaki pa sa mga ulo natin. Ayan, at ang bigat. Ayan. Kukunin ko yung kanyang tangkay. Kasi yung tangkay niya masarap yan sa sabaw. So, let's cut it. I-cut natin. Ayan. Walang ka-worm-worm. Wala talaga siyang ka-worm-worm. Ayan, oh. So, kunin natin yung kanyang puno kasi masarap sa sabaw yan. Ayan, at alisin natin ang mga soil at ilibing natin dito sa forest yan, yung pinag-chap-chapan natin puting-puti. Ayan, oh. Walang ka-worm-worm, talagang pang-sabaw talaga siya or panghalo natin sa kung ano man na lutuin natin. So ganyan lang mag-clean ng mushroom. Ayan, so nakita yan, puting-puti. Ayan, oh. Thank you for watching dyan, mga palangging-ging. Ayan siya, oh. So, ito na yung kanyang tangkay. Mapapakinabangan pa. Alright, napakasarap sa sabaw niyan. And of course, ito marami na akong nakuha at may giant din akong haparosco. Kasing laki, malaki pa sa mukha ko. Ayan siya, oh. Haparosco yan. First class na first class. Ang gandang mushroom. Ayan, marami akong nakuha dito banda. Ayan, halos mapupuno na itong, itong aking basket. Nasaan ang aking pamunas na tissue paper, kasi pag humahawa ka ng mushroom, yung kamay mo, ayan, may dala-dala akong gloves, kailang hindi ko na siya ginamit. Ayan, sana hindi ako putol dyan, sa aking camera na yan, dyan, ha, ito, ang dami na, and of course, yung aking picking ng, ng blueberries, wala pa nga, hindi pa ako nakakapag-pick, kunti pa lang. Ito ang aking mga mushrooms na mga palangging, ayan, mahigit ng 5 kilo na ito, ayan, oh, ang dami ko, iba't iba dito, syempre. Ayan, iba't iba, may sapitati, may supilobahbiro, may punikitati, may hirkotati first class. Ayan, and of course, ang aking haparosco, asan ka na? Ayan, marami na, may supilobahbiro ako, itong tangkay natin, nilagay natin. Ayan, halos, na to, 5 kilo na yan siguro, ang bigat na eh. Ano yan? Oh, halo-halo na yan dyan. Ilang klaseng mushroom ito dito? Haparosco, bahbiro, puniki, sapi, hirkotati. Ayan, mayroon akong 5 klaseng mushroom dyan. Wala pa akong kantarili at saka wala pa akong carbarosco. Ayan.
Ayan oh. Oh, puting-puti pa yung kanyang dito gilid ng sombrero. So pang third class pa ito kung pangbenta. Pang third class pa yan mga palangging. Ang laki no? So iiwanan na natin yan dito sa forest para sa mga wild animals. Ayan, punas-punas tayo. Mamaya maghuhugas na lang tayo ng kamay at magpalit tayo ng cutics para sa pag-work ay bago na naman ang ating cutics sa ating mga kuko. So ayan, ang bigat na. Oh, ang bigat na. Lagay natin dito sa malaking plastic para hindi siya mabutas. Ayan, at thank you so much everyone. Kapag sipagin pa ako mamaya, may dala akong 2 Tupperware na ganito. Pupunuin ko siya ng blueberries doon sa mga blueberries area. Kasi dito, may mga blueberries pero walang mga bunga yung iba. Walang mga bunga. Mayroon kasing area na lahat ay mga mustika lang, mga blueberries lang. So doon banda yun sa aking blueberries place. Yun, napakarami doon. So kung sisipagin pa ako mamaya at hindi pa ako pagod, magpipik pa tayo ng blueberries. Ayan, kumusta mo sa mga palangging dyan, and shout out sa aking mga members dyan na hindi nakakalimot. Mula noon hanggang ngayon at magpakailanman. Active members, alam na ninyo yan kung sino-sino kayo. Ayan, palangga ko kamutanan at patuloy lang dito sa panonood sa ating YouTube channel, Sherlyn Vitanen, ang Reyna K. Ngangabels ng Finland. At marami pang mapapanood at matutunghayan dahil ang ating mga videos ay random na mga videos. Kahit ano-anong mga videos dito sa Finland ay magbi-video ako, may lamok lumilipad dito at humuhuni-huni sa aking paligid. Ayan. Thank you so much sa aking mga members ulit na active at patuloy na nagsusuporta sa kusang loob na pag-renew ng kanilang mga membership dyan. Thank you so much mga palangging. At laging tatandaan dito sa ating YouTube channel, nabubulol na ako, parang nagugutom na yata ako. Dito sa ating YouTube channel, happy lang tayo dito. Bawal ang sad, dapat laging nakasmile para stay young and pretty forever. O, diba? Saan ka pa? Ayan, mag-iingat kayong lahat-lahat. Maraming salamat sa inyong panunood at pagsubaybay dyan, buong mundo at sa aking mga sulid, syempre, na mga active members and subscribers. Hindi ko na kayo isa-isahin kasi baka mayroon na naman akong makaligtaan na pangalan na hindi ko ma-mention. Ay, feeling guilty na naman ako kasi hindi ko na-mention yung isa dahil nakakalimutan kasi alam na ninyo yan. Jotander na ang Reyna Ngangabels. Pero kapag palagi kayo dyan sa ating premiere videos, sa ating live, syempre, tandang-tanda ko kayong lahat. Ayan. And anyway, highway, this is that thing pating. Ayan. Maraming salamat ulit, people in the world. At sa aking mga palangging, I love you all. Palangga ko kamutanan. Mag-iingat kayong lahat. And maraming salamat. Hasta la vista, baby. Bye-bye, everyone. See you again next time and be happy. Matutulog na lang ako dito sa gubat. Bye, mga palangging. See you again next time sa ating videos. Thank you. Bye.